Hello mga ka-fam! Hi! It's me, Mami Jolie! For today's video, magluluto tayo ng hapunan! Halika kayo, mga ka-fam! Samahan niyo ako! Sa isang kawali, maglagay lang tayo ng mantika. Habang pinapainit natin yung mantika, titimplahan muna natin itong ating hiniwa na pork. Lagyan lang natin ito ng asin at saka seasonings. Reset aside muna natin ito. Kapag mainit na yung mantika, pirituhin naman natin itong hiniwa nating mga talong. Medium heat lang para hindi masunog yung ating pinipritong talong. By batch lang yung ating papiprito para maluto ng maayos ang lahat ng talong. Bantayang mabuti para hindi masunog ang ating talong. Dapat ganyan lang yung kulay niya kapag naluluto na siya. Kapag ganito na yung kulay ng talong, luto na ito. Pwede na nating hanguin. Kung meron kayong available na table napkin, pwede nyong lagyan ng table napkin yung plato na paglalagyan ninyo. Para ang table napkin ang magsisiim ng lahat ng mantika na nakadikit sa talong. At habang piniprito natin yung ibang batch ng talong, lagyan muna natin ng harina itong pork na tinimplahan natin kanina. I-coat muna natin ito sa harina bago natin isawsaw sa itlog na may timpla na. At kapag nasawsaw na natin ito sa itlog, ilagay naman natin ito sa breadcrumbs para magandang tingnan ng ating breaded pork. Kung wala naman kayong breadcrumbs, pwede namang paghaluin niyang itlog at saka harina. Pero syempre, iba yung kalalabasan. Iba pa rin yung hitsura ng may breadcrumbs. Pero ayos lang yan. Ang mahalaga, masarap at sakto ang timpla ng ating niluluto para magustuhan ito ng ating mga anak. Yun naman ang mahalaga, di ba mga ka-afam? Sa ngayon, prito lang muna ang aming putahe dahil nag-crave talaga ako ng pritong talong na isasawsaw sa toyo na may kalamansi. Nag-request yung mga anak ko na breaded pork daw yung ulam. Kaya ginawa ko, nagprito na lang ako parehas. Imbis na mag-pork estofado sana ako, nagprito na lang ako. Pinagbigyan ko muna sila dahil gusto daw nila crunchy kaya crispy. Minsan lang naman sila mag-request kaya pinagbigyan ko na. Sa susunod naman yung ibang putahe. Ayan, okay na yung ating talong. Ngayon, nagpiprito naman tayo nitong ating pork. Dapat naka-medium heat lang para hindi masunog yung ating piniprito. Sa video, makikita nyo parang nasusunog siya pero hindi yan sunog. Sa ilaw lang talaga yan. Dapat naka-medium heat lang. Hindi yung masyadong malakas yung apoy. Dahil kapag masyadong malakas yung apoy, posibleng luto yung labas pero hilaw yung loob. Kaya dapat katamtaman lang yung apoy upang luto yung labas at luto din yung loob ng ating karne. Again, kapag mayroon kayong available na table napkin, pwede nyo itong ilagay sa lalagyan ninyo para masiim ng table napkin yung oil na nakadikit sa ating niluluto. Para naman hindi masyadong oily yung ating kakainin. At tips ko para sa mga ka-afam, dapat nakangiti kayo kapag kayo ay nagluluto. Panigurado, magugustuhan ng pamilya mo ang niluluto mo. Ayan, okay na yung ating hapunan. Pwede na tayong kumain mga ka-fam. Ito lang muna yung ulam for today. Siyempre, bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. Kain tayo! Tikman natin ang ating pritong pork at saka talong. Sausaw natin dito sa toyo na may calamansi. Papakanin na naman tayo nito. Crunchy. Ito. Sausaw natin dito. Gustong gusto yung ganito. Ito natin pa. Crispy, crunchy, hindi maalat, sakto lang yung timpla. Sarap. Sarap. Juicy din daw sa loob, sabi ng mga anak ko. Sarap ng mga anak. Sarap? Yes, perfect. Sarap? Tingnan niyo. Enjoy eating. Ganito din ba kayo kumain minsan? Katungtong yung paa. Ganito ako pag nagkakamay ako. Meron naman akong kutsara, pero mas gusto ko magkamay. Naalala ko dati nung bata pa ako. Ganito ako kapag kumakain ng kanin. Binibilog-bilog kong ganyan. Tapos,
nakapaloob yung ulam. Na ginaganyan. Binibilog-bilog yung kanin. Tapos, pag nabilog na, ganyan. Nakasusubo. Not a good etiquette. Kapag nasa mga fine dining kayo, wag na wag itong gagawin, nakatungtong yung paa. At saka, wag din gaganituhin yung kanin. Bibilugin. Tsaka syempre, pag nasa fine dining, hindi dapat nagkakamay. Dapat gagamit ng saktong utensils. Like spoon and fork and dining knife. Laging tandaan yan pag nasa fine dining. Ako kasi ganito lang ginagawa ko kasi nandito lang ako sa bahay. Cowboy ba? Crispy talaga. Sakto-sakto lang yung timpla, hindi maalat. Thank you for watching mga ka-fam. Please like, comment, and share. Ingat and God bless mga ka-fam. Bye! Kain muna ako.